sadist at masupalpal yung pagka-babaero niya. Yung pagka-feeling pogi niya, utol. Yes. Lalong-lalo na sa mga partner nyo dyan na mga babaero, feeling pogi, or yung mataas yung tingin sa kanilang mga sarili. So ito ngayon, may ginawa tayong list about sa kung ano yung sasabihin mo na magpapatama din sa ego ng isang lalaki. Na isa rin ito sa magpapababa ng kanyang level of confidence. Na kung minsan din kasi utol, tayo lang din yung nagbibigay ng validation sa mga partner natin kung gaano kataas yung mga value nila. That's why kung minsan, kung pinapakita natin na mataas yung value nila ay mas lalong namimihasa, lumalaki yung ulo. So ito ngayon, sa pamamagitan ng pananalita ay masusupalpal natin yung ego or yung pakiramdam niya na siya ay isang mataas or high value na tao. Yung pagka-feeling pogi niya or yung bilang pagka-babaero niya. Okay, so ito ngayon, isa-isahin natin. Na yung una sa lahat is pareho ka lang sa ex ko. Yes. Yung pagkukumpara kasi utol sa mga exes, di ba? Kung minsan talaga ay nakakasakit ito ng damdamin. Lalong-lalo na kapag yung ex mo dati ay walang kwenta. Yung nga naikwento mo sa kanya dati na yung ex ko is walang kwenta nga yun eh. And then lately, ito nga dahil niloko ka, is binelta mo ito sa kanya din ulit na pareho lang kayo ng ex ko. Walang kwenta kumbaga. Yes, so masakit or matatamaan din talaga yung ego or pride ng isang lalaki dahil kung minsan ang buong akala ng ex mo or ng partner mo is iba siya talaga sa lahat. Yes, mas angat siya, mas lamang siya. Pero ngayon, dahil sa binigyan mo siya ng validation na pareho lang din naman siya sa ex mo, ay tiyak, babagsak talaga yung level ng kanyang confidence. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa is ayaw ko ng isang katulad mo. Yes. Kailangan utol, hindi lang din sa pamamagitan ng hanggang salita ka lang. Kailangan mo itong pasundan din sa pamamagitan ng pagkilos. Na kailangan mong panindigan. Na once na binitawan mo yung salitang ito, na ayaw ko sa isang katulad mo, kumbaga pa ay pinapahiwatig mo na hindi mo siya nagugustuhan. Hindi mo nagugustuhan yung buong pagkatao niya. That's why nga sinabi mo yung ayaw ko sa isang katulad mo. Then, tiyak, masusupalpal na naman yung ego ng isang lalaki. Na yung buong akala niya, na binigyan mo siya ng validation dati, na mas angat siya, na mas iba siya sa lahat-lahat, pero ito ngayon, inaayawan mo na yung isang katulad niya. Yes. Bababa at saka bababa din ulit yung level ng kanyang confidence. Okay? So yun. And then ito yung pangatlo natin is, hindi na kita kailangan. Yes. Same thing din ito sa number 2 natin, na kailangan mo rin itong panindigan. Once na binitawan mo yung salita na ito, na hindi na kita kailangan, ay kailangan mo talagang panindigan din sa pamamagitan ng pagkilos. Ipakita mo utol na hindi mo na rin talaga siya kailangan. Hindi yung naibitawan mo yung salitang ito and then kinabukasan, magme-message ka pa, mangangamusta ka pa, or magiging responsive ka pa sa kanya. So diyan pa lang ay malalaman mo talaga yung salita na ito. Kailangan utol ay may paninindigan ka. May isang salita ka dapat na dito magpapakita na mabibigyan talaga ng takot yung mga kalalakihan din sa'yo. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is may kilala akong mas higit pa sa'yo. Yes, isa rin ito talaga sa bibigay ng kaparaningan sa partner mo na babaero. Halimbawa na lang, mataas yung pananaw niya or paningin niya sa kanyang sarili. And then, ito na nga, napagsabihan mo na siya na may kilala akong mas higit pa sa'yo. Yes. So ito ngayon, tiyak, mapapaisip ngayon yung partner mo kung sino ba talaga yung mas lamang pa sa kanya. Sino kaya yung lalaki na ito? Siguro ito yung lalaki na matagal ko nang pinagdududahan. Yes, tiyak utol. Mapapraning talaga or mababaliw kakaisip sa'yo yung isang lalaki once na binitawan mo ito. And talagang matatamaan yung ego niya na, uy, teka lang, may mas lamang pa talaga pala sa akin. Yes. Okay, so yun. And then ito, yung panglima natin is, kaya kong buhayin ang sarili ko. Yes, of course. Lalong-lalo na kapag alam mo talaga sa sarili mo na
kayang-kaya mo talagang buhayin yung sarili mo. May source of income ka. Yes, and halos lahat-lahat siguro ay nasa sayo na. Okay, pero ito ngayon, tinutulungan mo na nga yung partner mo pero nakuha ka pang lokohin. But, yung punto lang natin dito utol ay, yun na nga, kaya mo naman actually buhayin yung sarili mo kahit mawala pa yung tao na ito. So ngayon, once na sinabi mo ito sa kanya, kailangan mo rin itong panindigan. Kasi, once na binitawan mo yung salitang ito, yes, papasok din talaga sa utak ng lalaki na, uy, oo nga, actually, yung katotohanan nito is kaya niya talagang mabuhay kahit mawala ako. Yes, and then ito ngayon, sinabi mo talaga sa kanya, tiyak utol, matatamaan na naman yung ego ng isang lalaki. Okay, so yun. And then ito, yung pang-anim natin is, wala ka namang ambag sa relasyon natin. Kapag niloko ka, pwede mo rin ito na isa sa bibitawan mong salita. Wala ka namang ambag talaga sa relasyon natin. Yes, so ngayon, matatamaan yung pride ng lalaki. Na kung yung tingin niya sa kanyang sarili is masigit pa sa lahat, mataas kumpara sa ibang lalaki, pero once na binitawan mo yung salita na ito at saka narinig niya na wala naman pala talaga siyang ambag sa relasyon ninyo, ay talagang mapapahiya siya. Yes, matatamaan na naman yung pride ng lalaki dito. Okay? So yun. And then ito, yung pampito natin is, tama nga mga kaibigan ko. Okay? Yun na nga, tama nga mga kaibigan ko. Kumbaga pa, ay parang may dati nang sinasabi sa'yo yung mga kaibigan mo. Pero nagpapahiwatig ito na parang sinusuway mo pa, parang hindi ka nakikinig sa kanila. Okay? Kumbaga pa, pinaglalaban mo pa siya. Pero ito ngayon, once na binitawan mo yung salita na ito sa partner mo na babaero, na tama nga yung mga kaibigan ko. So, ibig sabihin utol ay nakikinig ka na sa kanila. Kumbaga pa may hinala ka na, pero nagdadalawang isip ka pa. So, ito ngayon, binigyan mo ng validation na tama nga sila na babaero ka, klaseng lalaki. So, ngayon, matatamaan talaga ulit yung pride or mapapahiya yung partner mo na lalaki. Okay? So, yun. And then ito, yung pangwalo natin is, you are not man enough. Yes. Kumbaga pa, hindi pa siya matured enough, hindi pa siya emotionally ready or emotionally prepared na humarap sa mga ganitong situation, lalong-lalo na yung pagpasok sa isang relasyon. Kapag babaero pa kasi yung isang lalaki, talagang hindi pa natin yan masasabi na old enough or man enough na siya. Na mag-handle ng mga bagay-bagay, na magpahalaga, na magbigay din ng respeto kasi gawain po ito ng mga kalalakihan na medyo mababa pa yung pagtingin nila sa kanilang sarili. Yung mga wala pang naabot, wala pang mapatunayan sa kanilang sarili, kumbaga pa mga immature na klaseng tao or na klaseng lalaki. Yes, so ngayon, kapag sinabi mo rin ito sa partner mo na lalaki, ay tiyak utol, ipaglalaban niya rin yung sarili niya. Pero ganun pa man, kailangan mo rin itong panindigan. Ipakita mo talaga na totoo yung mga sinasabi mo. Okay, so yun. And then ito, yung pang-siyam natin is, bakit hindi mo gayahin si, okay, halimbawa, may pogi kang kaibigan. Banggitin mo yung pangalan na yun. Okay? Bakit kaya hindi mo gayahin si Mark? Mga Mark ha, actually mga mababait yung mga Mark. So ganon, bakit hindi mo nalang gayahin si Mark? Okay, so ito ngayon, pinagkumpara mo siya ulit sa mga kaibigan mo. Kumbaga pa, mas pinapakita mo dito na may iba ka pang lalaki na nakikita na mas higit pa sa kanya, na mas lamang pa sa kanya, na mas good example pa compare sa kanya. Yes, so again, matatamaan po yung ego ng lalaki dito. Na yung kung buong akala niya is kahabol-habol na siya na yung pinakaangat sa lahat-lahat, ay meron pa pala. And ikaw yung nagbigay nito ng validation. Yes, okay? So yon. And then ito yung pang-10 natin is, ganyan ka na ata. Yes, yung tipong parang binigyan mo na rin ng validation na, or conclusion, yes na ganun ka na talaga siguro. Kumbaga pa, wala nang magbabago sa'yo. Kumbaga pa is, parang mag-aaksaya na lang ako ng panahon sa'yo kung magstay pa ako. Yes. So sa isang babaero po ay sadyang matatapakan mo rin yung pride niya, or masusupalpal mo yung pagka-feeling pogi niya. Yes, ganyan ka na yata. Okay, wala nang magbabago sa'yo. So ngayon, and then inatrasan mo, nako po, malaking sampal ito sa isang babaero. Okay, so yon. And then ito yung panghuli natin is, pang low level woman ka lang talaga. Oh. Parang koy-koy na,
Koy-koy na Kolokoy ba yun? Sino nga yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung mga maraming chicks. Okay? So yun na nga. Ito, kung minsan, yung mga kababaihan, buong akala nila is nasa high value na sila na lalaki, yung pala ay kung pumapatol kayo sa isang babaero, ay nagsisignify lang din ito na isa kang low value woman. Kasi lalong-lalo na yung nakakakilala sa kanya na siya ay isang babaero and then isa ka sa pumatol sa kanya, ay yung dating mo talaga utol sa ibang tao na nakakakilala sa kanya ay napaka-cheap. Dahil pumapatol ka sa ganitong klaseng lalaki. Babaero utol. So and then, kung siya man mismo ay babaero, yes, mabibigyan talaga din natin siya ng conclusion na yung mga babaeng mga pinapatulan niya is mga low class. Mga low value kasi pumapatol sa babaero eh. Meron bang high value woman na pumapatol sa babaero? Na kapag once na malaman ng high value woman yung partner niya ay babaero, iniiwang kaagad-agad, ine-echapwera, inaatrasal. So ikaw utol, kailangan mo ring ihambing or ihalin tulad yung sarili mo as a high value woman. Bakit? Pipitsugin ka ba? Deserve mo ba na lokohin? Okay lang ba sa'yo na lokohin ka ng lalaking ito? Okay lang ba sa'yo na marami kayo? Di ba hindi? So again, okay? Lahat ng ito na mga pananalita ay makakasakit talaga sa partner mo na lalaki. And yung pinaka-importante talaga sa lahat-lahat na palagi kong binabanggit kanina, walang iba kundi yung paninindigan. Once na may binitawan kang salita sa partner mo na lalaki or na babaero utol, kailangan mo talagang itong panindigan. Na ibig sabihin ay totoo yung mga sinasabi mo, seryoso ka, walang halong biro, hindi ka nagbibiro. So ngayon, once na pinanindigan mo ito, ay mapapaisip na din talaga yung partner mo na, nako, inaatrasan pala ako ng ganitong klaseng mga babae once na ganito ang gawain ko. So dito mo na siya masusupalpal. Okay? So yun po mga utol, sanay klarong-klaro sa inyo yung paliwanag ko dito na kailangan ninyong gawin na pananalita para masusupalpal yung mga pride or ego na mga feeling pogi na lalaki. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lang